Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Lump sum cash benefits ng OFW Pilipino sa Japan. Ang lump sum withdrawal payment o mas kilala bilang Nenkin refund ay isang benepisyo para sa mga foreign workers sa Japan, kabilang ang mga Pilipino na naguhulog sa Japanese pension system ngunit uuwi na ng Pilipinas bago makaabot sa regular pension age. Maaari silang makatanggap ng bahagi ng kanilang hinulog bilang isang bagsakang bayad. Ano ang mga uri ng pensyon sa Japan? May dalawang pangunahing pension system sa Japan. Kokumin Nenkin o National Pension. Ito ay para sa self-employed, students at iba pang hindi company employee. Kosei Nenkin, Employees Pension Insurance. Ito naman ay para sa mga empleyado ng kumpanya. Mas mataas kadalasan ang refund dito dahil parehong naguhulog ang employer at employee. Mga requirements para makapag-claim. Para maging qualified sa lump sum withdrawal, kailangan hindi ka Japanese citizen, nakapagbayad ng pensyon ng hindi bababa sa 6 na buwan, wala nang registered address sa Japan, umalis na ng Japan, at hindi pa nakakatanggap ng Japanese pension, hindi pa umaabot sa 10 years qualifying period para sa old age pension, at makapag-apply sa loob ng 2 years mula nung umalis sa Japan. Magkano ang maaaring matanggap? Ito ay depende sa haba ng paghuhulog, sa uri ng pension, at sa sahod habang nagtatrabaho sa Japan. Sa mga nakakosei Nenkin, mas mataas ang refund dahil nakabase rin ito sa salary at contribution ng employer. Bagong rules sa 2026. Noong dati, hanggang 60 months lamang ang bilang sa computation kahit higit pa roon ang hinulog. Simula noong April 2026, tinaasan na ito hanggang 96 months or 8 taon. Kaya mas lalaki ang maaaring matanggap ng mga OFW na matagal nagtrabaho sa Japan. Mga dokumentong kailangan. Ang karaniwang requirements, lump sum withdrawal application form, passport copy, proof na umalis na ng Japan, bank account details, pension book o basic pension number, at supporting bank document na nagpapatunay na ikaw ang account holder. Narito ang proseso. Una, mag-file muna ng moving out notice sa City Hall ng Japan. Ikalawa, umalis ng Japan. Ikatlo, ipadala ang application sa Japan Pension Service. At ikaapat, maghintay ng processing. Kadalasan, umaabot ng 4 hanggang 6 na buwan bago matanggap ang pera. May tax ba ang lump sum? Sa Koseki Nenkin, oo, mayroong tax ang lump sum. Kadalasan may kinakaltas na humigit kumulang 20.42% withholding tax. Ngunit maaari itong i-refund kung may tax representative ka sa Japan na mag-aasikaso ng tax refund application. Mahalagang paalala, kapag na-claim na ang lump sum, mabubura ang contribution period sa Japan pension record. Kung balak bumalik at magtrabaho muli sa Japan, dapat pag-isipang mabuti bago mag-withdraw. Ang Pilipinas at Japan ay may Social Security Agreement, kaya sa ilang kaso, maaaring magamit ang contribution period para sa future pension qualification. Sa konklusyon, malaking tulong ang lump sum withdrawal para sa mga OFW na Pilipino na umuwi mula Japan
matapos magtrabaho ng ilang taon. Maaari itong magsilbing dagdag puhunan, emergency fund, o savings pagbalik sa Pilipinas. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.